Pasensya na, Commissioner at dalawang Commissioner. Ito, medyo ilalabas ko na yung sama ko ng loob sa NLRC. Itong Sheriff Joseph Soriano, NLRC Region 4A, napaka-salbahe po nito. Senator Rapi Tulfo, inilabas ang sama ng loob sa NLRC dahil sa salbahing sheriff na ito. Hindi nito ginagampanan ang kanyang trabaho. Kawawa ang mga inaabusong manggagawang Pilipino. Nanalo na nga sa kanyang ipinaglalabang kaso at kinamatayan na, pero hindi pa rin nasisingil ang employer dahil sa kapabayaan ng mga tauhan ng NLRC na ito. Kaya ka nga nagsumbong sa isang institusyon na ito dahil kinakawawa ka ng inyong employer, pero pagdating dito ay kakawawain ka rin pala nito. Ay nako, bayan ko, palagi na lang bang ganito? At buti na lang at mayroon tayong nag-iisang Rapi Tulfo na handang ipagtanggol ang mga inaaping Pilipino. Kaya panoorin na lamang ang aking ilalabas na video at huwag kalimutang mag-subscribe, i-share. Maraming salamat po. Pasensya na, Commissioner at dalawang Commissioner. Ito, medyo ilalabas ko na yung sama ko ng loob sa NLRC. Itong Sheriff Joseph Soriano, NLRC Region 4A, napaka-salbahe po nito. Same sumbong na pagagastusin pa po yung mga complainant. Sinasabi sa complainant, maghanap kayo ng asset ng inyong employer. Pumunta kayo sa LTO, pumunta kayo sa bangko. Sa halip na dapat trabaho niya yun. At ito pa po, kayo dyan sa NLRC, ilan na po ang kasong nahawakan ko na nang kamatay na po yung mga nanalo. Totoo to, Mr. Chair. Ilan na. At hindi pa rin nasisingil yung ipinanalo ng mga manggagawa na nanalo sa kaso. Para bang iniintay na isa-isa mamamatay lahat hanggang sa mawala na lang. Please po, ayusin niyo po yung sistema dyan. Siguraduhin po ninyo na yung pong inyong mga sheriff ay well-screened din yung kanilang pagkatao, yung kanilang karakter, na hindi po sila mga balasubas at hindi po sila mga korap. Kasi po pinag-usapan natin dito yung mga manggagawa na kinawawa, kaya po silang sumbong sa inyo, and then pagdating sa inyo, kakawawain na naman for the second time ng mga sheriff po ninyo. Di po ba? Kilala mo ba itong, Commissioner, kilala niyo ba itong sheriff ng NLRC Region 4A, Joseph Soriano? Hindi ko po siya personal na kilala, pero nangangako po kami na aalamin po natin kung ano ang nangyari dyan. At Walang papaano karapatan po natin humingi ng pera i-address. ito sa mga complainants. Hindi ko pa ho yan nadinig sa amin dahil yan po ay sa Region 4 sa Laguna. Sino commissioner na mahawak sa Region 4? Ang commissioner po, like kami po, Luzon commissioners po kami. Alright. Kami po ang lahat na may hawak. Pero pagdating po sa regional arbitration branches, mga ELA po nila, Executive Labor Arbiters. Kasi sa mga regional arbitration branches po, nandun po ang mga labor arbiters at ang mga executive labor arbiters. Doon po sa concern po ni Senator Tulfo, nais ko po sanang ipabatid na sa ngayon po nag-conduct na po kami ng inventory ng mga, yun nga po mga writs of execution which remain unsatisfied. Dati po kasi, it is under the labor arbiter. Sila po yung nagmo-monitor ng kanilang writs of execution. Yun nga, acting on several concerns nga po tungkol dito sa writs of execution, nagkaroon na po kami ngayon ng inventory. Isa-isa na po naming hinahanap kung ano po ang mga writs of execution that remain unsatisfied. And pursuant to that also, we are undertaking that kung sino man po ang sheriff who can be found liable kung bakit hindi ito na-implement, we will be taking the necessary action po. Okay, Mr. Chair, napakaganda yung kanyang suggestion. Yun po talaga ang problema ko eh. Yung bang sheriff na hindi ginagawa ang trabaho nila at yung trabaho nila ipinapasa doon sa mga complainant na nanalo na. Tulad yan, pamasahe, gastos and all. Dapat trabaho nila, may budget sila para dyan. Ang masaklap pa, pinagagalitan pa yung mga complainant. Marunong pa kayo sa amin. Sige, kayo na maging sheriff. May mga ganun pa mga pananalita. Diba? Ma'am,
siguro it's about time na screen niyo po isa-isa lahat ng inyong sheriff. Tingnan niyo po kung talagang capable sila na maging sheriff. Kung meron dyan na mabait na ma'am, kaya lang kulang sa kalaman, isalang po sila sa retraining program. Yes, actually, Your Honor, we are already considering the conduct of a capability building seminar for our sheriffs. At Para siguro, sa ganun, ma-intensify pa po natin yung ang capacity nila. siguro ma'am, isalang electric exam para malaman kung stable ba yung kanilang pag-iisip, the way they should be dealing with mga complainants. Kasi as it is, mga complainants, ano na to sila, depressed pa nga iba sa kanila, malungkot na dahil matagal na sila nag-antay sa mahabang panahon, pabalik-balik na sila sa NLRC. Yung iba nga sa kanila, nakapag-abroad na, hindi naman singil. And then, pagbalik galing abroad, NLRC, hindi pa rin tapos yung problema at sila pang sinisisi dahil bakit hindi kayo pumunta rito, pinadala namin kayo ng sulat, etc. So ma'am, evaluation siguro, assessment ng inyong mga sheriff to make sure na sila ay qualified. Ano po? Yes, Your Honor. We will do that po. Your Honor, if I may say something. No. Doon po sa pag-serve ng summons, kasi 3 beses yung sa inyong cases, no? 3 beses na ang pa-serve. Siguro yung first 2, hiningan ba kayo? O yung last na? Yung last po. Yung last po. Kasi po, sir, dun po sa case po kasi nila, na-set siya for January 17 and 24. Walang proof of service dun sa respondent. So, pang 3, para makasiguro na makarating ang notice, ang summons doon para makaumpisa, hiningan kayo ng pamasahe kasi ipi-personal service. Meron kasi kaming courier. Pero obligado po ba kami na kami po yung sumagot po talaga nung araw niya tsaka nung merienda niya nung araw na po yun? Booking! Ayun, okay. Ayun na nga po yung... Yung service of summons lang yung tinatanong ko. Para lang po malinaw po sa amin kasi syempre po. The usual kasi po talaga yung pagpa-serve ng unang 2 sa courier namin, sa opisina yon. Kaya lang minsan pag sumusobra na sinisiguro namin na makarating ang notice, minsan humihingi yung bailiff na bigyan mo na lang ng pamasahe para personal niyang i-serve ang notice. Kasingit lang, Mr. Chair. Yung hiningin merienda, ano ba, hamburger o yung french fries o sa malamig? Hindi sir, kasi po yung sa amin po, Kalambato no Bali lang po. Eh, ang sabi po kasi sa amin nung sasagutin daw po yung pamasahe po, tas yung merienda po. Ang sabi po namin, kung pwede na po 200. Abay, humirit pa po yung guard, gawin nyo na ikan 350. Ay, saan po kami kukuha ng 350? Pamasahe nga po doon hinatid at sundo lang po kami ng staff ni Senator. Ay, kaya lang po nagtatanong lang po para malinawan lang po kami kasi kung obligado po ba talaga kami nun. Hindi kayo obligado. Hindi kayo obligado. Ang siguro ang sheriff lang, hindi kaya ang arbiter ay naniniguro lang na sana makarating yung notice kaya personal service. Pero hindi naman sagot ang pati merienda. And may dadagdag pa po ako tungkol po dun sa sheriff. Presently po, nasa yung aming pong sheriff's manual ay binabalangkas po para matugunan yung mga kung anumang problema na na-encounter natin ngayon. Ito bang sheriff, kailangan college graduate? Kailangan college graduate to? Hindi naman. Hindi naman, basta po siya, qualified po siya, may civil service po siya. Kailangan civil service eligible. Yes, sir. Right. Senator De La Rosa, meron po kayo sasabihin. Hindi, babalik lang ako doon, Mr. Chairman, yung maghingi pa ng pamasahe at saka merienda. Sana ma'am sa NLRC, makuha ninyo yung mga tao ninyo, Yes. sabihan natin na huwag po ganun. Maliit lang na bagay yun, pero pag, alam mo na, masama ang impact din sa mga tao na apektado eh. Tingnan natin yung mga tao natin na huwag ganun. Kawawa. Ikaw pumalit kay Kwan, ma'am? Nograles. Nograles? Ay, hindi po. Nandiyan pa si... Yes, Chairman our chairman is still there. I am appearing in my capacity as chairperson of the committees, of the commission's Committee on Legislative Concerns. Mabuti na yung ikaw na nag-attend para hindi ganun Bakit high ba? blood si Senator Tulfo. Mukhang pareho yata ko yung taste ni Senator Tulfo, Senator De La Rosa. Medyo umihinahon kayo pagka si Commissioner... Hindi naman kasi nasasagot niya na maayos yung mga katanungan ko eh.
nasasagot niya na maayos. Okay. Yung mga katanungan. Siyempre, pag maayos yung sagot, maayos din yung tanong natin. Mukhang di ako naniniwala. Si Mr. Tanot-Tanot, pabalabag yung mga sagot niya. Di pabalabag din yung ano natin. To each his own. Lalaki. Ha? Hindi naman. Tayo naman, hindi naman tayo nagdi-discriminate. Lalaki, babae, pare-pare yung turing natin dapat. Ganun tayo, di ba? Di ba, Mr. Chair? Yes, of course. Para maliwanag. Si Mr. Bato, Chief Bato, di ba ganun? Ayan, para maliwanag tayo. Okay. Okay, magpo-proceed na tayo sa susunod na topic.